Nako ho, ay matindi ho itong si Boy Kuryente Marcoleta. Ayaw ho magpaawad dahil bigla hong nagwala, nagalit at nananakot pa, mga kaibigan. Nako ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog, mga kaibigan. At ito, ibabahagi ko sa inyo itong kalukuhan na naman nagalawan nitong si Boy Kuryente diyan ho sa loob ng Senado. Aba, ay mantakin nyo ho, daig pa ang lasing na mga ginagawa diyan ho sa loob ng Senado. Ayaw magpaawat nagwawala, nagagalit. Aba, ay may kasama pang pananakot. Pakilike lang ho ang video na ito. Kung nagustuhan nyo, sabay-sabay po natin i-like, please subscribe my YouTube channel. Ito, ibabahagi ko sa inyo. Talagang ang sabi nga ng taong bayan, pera ang kanyang mga tagasunod, ang sinisigaw, lumayas ka diyan, Boy Kuryente Marcoleta, dahil puro kaguluhan ang iyong dulot diyan ho sa loob ng Senado. Instead, sa halip na magserbisyo ka ng tunay at tapat sa taong bayan, ang pinagsiserbisyuhan mo ay itong si Sara Lustay Duterte, Digong Duterte at si Gudisa. Abogado ni Gudisa to Abogado na ikangahoy nasubrahan ng talino. Mga kaibigan, kapito, ito't ibabahay ko sa inyo. Hindi ho ito fake news. Mayroon ho tayong batayan. Kaya kapag mayroon ho kayong pagkakataon, samahan niyo po ako panoorin ang vlog na ito. Eto! Mga kaibigan, tingnan niyo ho. Kung paano magwala si Marcoleta. Nako, okay, kung nakakapanood kayo ng lasing, ito ay daig pa ang lasing, mga kaibigan, na nagbabatay ho tayo dito sa ibabahay ko po sa inyo na Katibayan at Resibo. Shoutout mga kaibigan. Heto ho. Ganun. In the Supreme Court, sabihin natin, standing that this case has already been resolved by the blah, 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 that considering that the request is legitimate, your request is granted. Okay, ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. Tatlo sila dahil marami yun voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Yan no, si Boy Kuryente Marcoleta. Pakinggan nyo pong mabuti kung paano siya magalit magwala dito. Tumingin, no? Tulungan nyo na yung clerk of court. Dali punta naman nung Lunes. Pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ito yan, Supreme Court. Opo, pero kasi po, sabi ni executive judge. Na naman! Sabi ni executive judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopya ang ibibigay sa amin. So, pipiliin niya yung may pirma na. Yung may pirma. May naiintindihan po ba kayo, mga kaibigan, sinasabi ni Boy Kuryente Marcoleta? Nakakatawa ho, di ba? Yung dalawa ay naglulukuhan. Yung dalawang magkausap po, nakasama niya sa relihiyon, ay nag-uusap po dito sa actual interview sa kanilang istasyon, ay naglulukuhan ho. Tingnan niyo ho. Yung pirman talaga. Paano nga ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga ho. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan. Kahit saan tayo magaling. Aroy ko, hindi kaya ito kinikilabutan sa kanyang mga sinasabi. Maliwanag na mga kaibigan, natapuwat sa puntong ito ay nasabi niya ay hindi daw po siya nananakot. Naniniwala ho ba kayo, mga mahal kong taga-subaybay, dito sa mga sinasabi ni Boy Kuryente Marcoleta na hindi daw siya nananakot? At mayroon po ba kayong naintindihan, mga mahal kung taga-subaybay? Isa pa nga, mayroon pa ditong kadugsong ipi-play ko. Nakita nyo naman, halos pareho. Sa akin na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito Sabi niya, hindi po sa Supreme Court po kayo. Hihingi. Okay lang. Total naman, iniimbestiga, baka kung gano'n ang gagawin.
Tingnan nyo talaga naglulukuhan yung dalawa, no? Pinaglululoko yung kanilang mga sarili. Silang dalawa nag-uusap, siyempre sila ang magkakampi. Ay, yung mali ho ay ginagawang tama at yung tama ay ginagawang mali. Yan ho ang galawan ni Boy Corriente Marcoleta. Ito pa. Kaya pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ginawa? Nag-stick siya doon lamang sa pirma. Eh sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon na natapos niya na raw ang investigasyon. Sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Walang kwenta ito. Walang kwenta ang pinagsasabi. Binigyan ko lang mga kaibigan ng daan ito para talakayin. Pero walang kakwenta-kwenta ho ito. Dahil lang gustong palabasin ho dito ni Boy Corriente Marcoleta na ang tamang ginagawa ho ng pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee ay ginagawa niyang mali. At ang gusto niyang palabasin, mga kaibigan pa, siya ang tama, siya ang gumagalaw ng napakatama, perpekto, at ang gobyerno natin ay ang may mali. Basta siya ang tama, ang mga kasama niya mali, pepera ang kanyang mga kampi. Ang kasama niyang mga senador na ikangahoy hindi kasama sa kanyang mga galawan na kalukuhan ay nililiis ang isyo para gawing mali at siya ang hero, mga kaibigan. Kaya hindi ho natin masisisi ang ating mga mahal na taga-subaybay na nagbibigay ng anumang public opinion dito sa galawan ni Boy Corriente Marcoleta na pinapakita sa loob ng Senado na ito isang klase na naman na daig pa ang lasing na nagwawala, nagagalit at nananakot pa. Dahil doon sa bandang dulo, ang sabi niya ay hindi daw siya nananakot, ay kabaliktaran ho yun, mga kaibigan. Bagkus ang kanyang mga patutsyadid pa, ang kanyang mga galawan dito ho, ay may kasamang pananakot, mga kaibigan. Ganyan ba ay isang uri ng senador na pinapasweldo ng taong bayan na instead salib na dapat ho siya ay nasa gitna? Ang hinihiling ho lang natin ay gumawa sila ng tunay at nasa gitna. At kung maglalabas ho sila ng testigo, ay dapat ho ay yung may katotohanan, dahil pabor ho tayo na may tumestigo laban ho dito kay Saldico, kay Romualdez. Pabor ho tayo ditong may lumabas na testigo. Pabor ho tayo ditong imbestigahan. Dapat kailangan ng testigo. Ba't ang pakiusap ko lang ho kasama ang aking mga mahal na naniniwala, mga mahal na taga-subaybay, dapat naman ang testigo ay hindi tanim testigo. Yung ika nga po, hindi kasagwat ni Marcoleta, dahil dyan ho mabawala ang saysay ng mga sinumpa nilang peke na mga sinasabi diyan ho sa hearing. O anong nangyayari ho ngayon? Sa halip po na mapatibay ang ebidensya laban kay Romualdez, para na siya ganun ay mapanagot nang dahil sa testigo na peke nakasabwat ni Marcoleta na tanim witness. Yan ho ang nangyari. Anong nangyayari ngayon? Nakatuon ng pansin kay Gudesa, mga kaibigan. Dapat lang pagtuunan ito ng pansin, dahil para hindi na ito maulit ho. Kung may parusa man na dapat ibigay dito kay Marcoleta, dito sa pagiging arogante, ginagamit ang Senado sa maling paraan, bigyan mo ito ng corresponding punishment na naayon sa kanyang galawan. Mga kaibigan, ito ho, kung mapapansin nyo ho ang galawan ni Marcoleta, kayo na ho ang umusga. Kayo na ho ang magsabi, tama ba ang galawan, ang mga ginagawa ni Marcoleta? Dapat ngayon ho, may kaso na kinakaharap, na gumugulong na ang kaso dito ho kay Romualdez at kay Saldico, na malapit na dapat ito sa katotohanan, subalit wala ho dahil sa palpak at kasabwat niya na tanim witness. Muli po inuulit ko, pabor ho tayo na may tumistigo laban kay Romualdez at kay Saldico, but yung hindi ho tanim witness. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Sa like ko sa video na ito, mga kaibigan, please like and subscribe po my YouTube channel. Bye-bye. Palakpakan.